Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janet. Bali itong kwentong ito ay nanggaling sa aking ama. Isang manunulat ang aking amang, tawagin na lamang natin sa pangalang Arnulfo. Bagamat hindi gaano kasikat ay naging manunulat na rin siya ng iba't ibang kwento na naipublish na rin sa lokal namin na dyaryo. Meron pa siyang mga naisulat noon na natanghal naman sa radyo. Kadalasan ng mga naisulat niya ay mga fiction o gawa-gawa lamang pero meron siyang mga sulat na pangtotoong karanasan. Paborito naming basahin ang mga karanasan ni tatay. Mga totoong karanasan niya patungkol sa buhay pag-ibig, sa kanyang mga napagdaanan nang minsan siyang magpunta sa Maynila. Nagkaroon ng aksidente pati ang pagkakulong niya ng ilang araw noon. Pero syempre Sir Seth, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang sulat karanasan niya patungkol sa aswang. Bagamat nasa probinsyang lingwahe ang ginamit ng aking ama, niretype ko po ito sa Tagalog pero sa kanyang point of view pa rin. Sana ay magustuhan ng ating kagiliw na mga nakikinig ang maiksing karanasan ng aking ama. Ako si Arnulfo. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong magbasa ng libro. Bagamat laki ako sa bayan na puro mga sasakyan ang aking nakikita, ay nakahiligan ko pa rin na sumama sa aking mga magulang kapag dadalaw sila sa aming lolo at lola sa bukid. Mas masarap ang hangin, mas sariwa ang pagkain, at talagang masarap magbasa habang nasa duyan. Isang araw ay nagkaroon kami ng bisita sa bahay, si Lola Trising, kapatid ni Lolo at ninang ng aking ama. Mabait si Lola Trising pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala ko siya. Marami silang napag-usapan ni ama patungkol sa mga bagay-bagay. Kinamusta siya ng aking ama hanggang sa mapunta ang topic nila sa bahay nito. Dito ay naibalik naman ng aking ama ang mga alaala niya sa liblib na bahay ni Lola Trising. Kung paano kasimple at kaganda ang pamumuhay doon nang magbakasyon siya ng ilang buwan. Nang tanungin ni Lola Trising ang aking ama kung gusto niya ulit doon bumisita, at wala naman umanong pinagbago ang lugar at naroroon pa rin ang iba niyang kababata. Natuwa si tatay. Agad itong tumingin sa akin at dahil sa alam ng aking ama na mahilig ako sa mga ganoong lugar, niyaya niya akong sumama. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik. Ilang araw bago ako umalis ay naikwento ko ito sa isa sa mga kabarkada ko na pinsan ko rin. Kuya-kuya ko ito dahil wala akong kapatid na lalaki. Siya yung lagi kong kasama kapag naroroon ako kina Lola sa father side. Nung marinig niya ang tungkol sa lugar nila Lola Trising na pupuntahan nga namin, meron siyang ikinuwento na ang lugar nga daw nila Lola Trising ay maraming nakatirang mga magkakamag-anak na may lahing aswang. Itanong ko pa daw yon sa aking ama. Dahil nga noong mga panahong binata pa si tatay ay magkaibigan talagang matalik itong kanyang ama, na kapatid naman ng aking nanay at itong si tatay. At dati umano ay dun din nakatira halos ang mga kamag-anak ni nanay pero nagsialisan ng mga ito kasi sa mga aswang-aswang na yan. Hindi ako buong naniniwala sa aswang, pero hindi din naman ako hindi naniniwala. Para sa akin ay may punot dulo kung bakit may tinawag na mga ganito. Nakinig na lang ako sa kwento ng aking pinsan, kung paano sila magpalit-anyo, kung ano ang mga gusto nila, at kung ano ang mga pangontra sa kanila. Hindi ako buong natakot. Masasabi kong may nabuo pang kuryosidad sa akin
kung totoo ba talaga sila at kung paano ko mapapatunayan na totoo nga. Bumiyahe kami ng ilang oras. Kami na lamang nito ni tatay dahil nga naunang umuwi si Lola Trising. Mga ilang araw pa kasi bago kami nagdesisyong pumunta sa kadahilan ng may inaasikaso ding negosyo ang aking ama. Pagkababa namin sa kalsada, naglakad pa kami papasok nun. Hindi pa ito ang parting liblib dahil maganda-ganda pa ang kalsada at marami din naman ang mga taong nalalagi doon. Mga nagpapayabangan ng kanilang mga manok panabong, mga taong abala sa paglalakad ng paroon at parito. Habang papaloob kami ng baryo, ay dito na nagkaroon ng mga taong nakakakilala kay tatay. Mano dito ng mano doon ang aking ama. Pakilala dito, pakilala doon. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ni Lola Trising. Totoo ngang maganda ang bahay. Tanaw mo kaagad ang sapa. At sa sapa sa pagitan ng dalawang sanga ng mangga ay merong duyan. Malawak ang lote ni Lola Trising. Bagamat mag-isa lamang siya dito. Pagkarating namin ay wala pa ito sa bahay niya. Pero buti na lamang at may nakapagsabi na uuwi din daw ito ng gabing yon. Hinintay namin ito ni Itay. Habang naroroon ay nagsisibak din kami. Ganun ang mga ginagawa ni tatay doon. Pagkatapos doon ay namingwit at lahat ay tinuro sa akin. Mga dapit hapon nang dumating si Lola Trising at tuwang-tuwa ito. Matapos maghapunan ay nabanggit ni Lola Trising na hinahanap si tatay ng mga dati niyang kababata noong gabi din yon. Ayaw pa sana ng aking ama na puntahan ng mga ito kaso sinabi ni Lola Trising na sa makalawa ay aalis na ang dalawa niyang kababata para umakyat ng barko. Kaya naman sinabihan ako ni tatay kung sasama daw ba ako o hindi. Dali-dali naman akong sumama pero bago kami umalis ay sinabihan ako ni Lola Trising na kung pwede ay bilhan siya ng apog sa may tindahan na malapit. Kahit daw mamaya ako na lamang iuwi basta lang makabili at meron siyang panganga sa umaga. Sumama ako kila tatay. Naginuman naman sila kagad nun. At dahil sa nandun lamang din ang tindahan ay bumili na rin ako ng apog. Makalipas lamang ang ilang minuto, naburyo ako doon. Wala namang ginagawa. Hindi ko din dala ang libro na pwede kong basahin. Wala akong naintindihan sa kanilang mga usapan kaya makalipas sa mahigit na 1 oras, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik na magpaalam sa aking ama. Tinanong niya ako kung alam ko daw ba ang pauwi nun. Umuo naman ako. Looban lang naman. Diretso. Kita naman ng kalsada kahit na puno at sapa ang paligid. Dala ang apog. Naglakad na ako papunta kila Lola Trising. Habang nilalakbay ko ang daan pa uwi, may mga nadadaanan pa rin naman akong kabahayan pero mga 5 minuto ang pagitan. Tapos, noong nakarating na ako sa parte na purong kahoy na talaga yung bandang kaliwa at ang kanan ay yung medyo may puno pero malambot na kasi papunta na sa may sapa nun. Nagulat ako nang may makita akong lumabas mula doon sa may bandang sapa. Tumalon ito doon sa kalsada. Tapos ay paika-ika na tumakbo. Malayo ang pagitan namin. Para itong nagmamadali na natataranta na kahit gabi na. Akala mo ay nakaapak sa lupang tirik ang araw o nakakaapak ng mga pako dahil sa hindi ito mapakali. Hindi niya ako nakita o napansin nun. Mas abala siya sa paghahanap ng kung ano. Rinig ko ang hingal niya at maya-maya pa ay nagmadali itong tumawid papunta sa kakahuyan at tumakbo papasok sa loob. Hindi ko alam o mapaliwanag ang nakita ko pero
Mas inisip ko na hindi kaya nadudumi lamang siya. Kasi noong kapanahunan namin ay pwede kaming dumumi kung saan-saan dahil sa wala namang maayos na palikuran. Nawala ang kaba ko ng ilang segundo. Pagkatapos niyang lumitaw at tumakbo, nagkaroon ng katahimikan. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad. 5 minuto na akong naglalakad matapos ang tagpong yon. Nang makarinig naman ako ng sigaw mula sa loob ng gubat. Yung parang manganganak. Sumisigaw tapos sumihikbi. Tapos sigaw ulit. Binalot ako ng kuryosidad, pagtataka, at sa hindi ko malamang dahilan ay pag-aalala na rin dahil baka kung ano ang nangyari doon. Dali-dali akong tumalon doon para tumakbo paloob ng gubat. Gusto ko lamang makita ang direksyon ng kung saan ang umiiyak o humihiyaw na yon. Pagkatapos ay babalik ako para humingi ng tulong kung sakaling kailangan. Andun ang hiyaw, andun ang iyak. Napakatinis na nabulabog na yata lahat ng mga hayop at mga ibon sa gubat. Sa pagsunod ko sa tunog ay nakarating ako sa isang bahaging may mga nakahilerang saging at mga puno ng ipil-ipil. At alam ko sa sarili ko na sa kabilang parte ng hilerang yon ay naroroon ang tumatangis. Dahan-dahan akong lumapit. Marahil, hindi lahat ay maniniwala o walang intensyong maniwala sa kung ano man ang aking nasaksihan. Pero sa kabilang parte ng sagingan at mga ipil-ipil na yon, naroroon siya. Yung babaeng nakita ko kaninang hindi mapakaling tumatakbo. Nung una ay nakita ko siyang nakatuwad. Nakasubsob ang mukha sa lupa, habang ang mga kamay ay nakayakap sa dibdib. Ang pagkakatuwad niya ay hindi paluhod, kundi sa pinakawirdong paraan na nakaapak pa rin ang talampakan niya sa lupa at tuwid na tuwid ang tuhod. Maya-maya pa ay bumangon ito. Kamay ay nakayakap sa dibdib. Ang pagkakatuwad niya ay hindi paluhod, kundi sa pinakawirdong paraan na nakaapak pa rin ang talampakan niya sa lupa at tuwid na tuwid ang tuhod. Maya-maya pa ay bumangon ito na ang tanging ipinihit lamang ay ang kanyang bewang pataas. At sa bawat galaw niya ay tila may masakit sa kanya na dinadaan niya sa hiyaw, sa sigaw, na akala mo ay nabalian ng butonan. Hindi ko na alam kung gaano katagal siya sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa dumuwal siya. May pilit siyang inilalabas pero wala naman. Napamura ako. Parang ayaw kong gumalaw sa kinatatayuan ko. Hanggang sa walang ano-ano. Tinanggal niya ang mga kamay niya sa pagkakayakap sa sarili. Napansin ko na meron siyang hawak-hawak na bote. Ipinihit niya ito na tila tinatakpan. Muli siyang tumuwad pero ang mga palad niya ay nakalapat na sa lupa. Bagamat iika-ika pa na tila ba may iniindang sakit nun. Kumbaga siguro ay hindi pa buo ang pagpapalit anyo niya. Suminghot ito sa hangin. Pagkatapos ay tila asong ginagamit ang kanyang ilong sa paghahanap sa pamamagitan ng pag-amoy para matuntun ang kung anumang hinahanap niya. Hindi ako natakot nun. Napuno ako ng kuryosidad, lalo na nang pumasok sa isip ko yung tungkol sa tinatawag na aswang. Ito ba ang tinutukoy nila? Bakit hindi niya ako naaamoy?
bakit iba ang naaamoy niya. At sa pagiging pilyo ko, imbis na tuluyang umuwi ay sindan ko pa ang babaeng yon. Tila ba alam nito kung saan siya tutungo? Nanatili itong naglalakad na parang hayop na may 4 na paa pero syempre, nasaan yung tao pa rin ito? Pinanatili ko ang distansya ko na tama lamang ang layo ko na makita siya kung saan siya naroroon. Noong may natanaw na ako na isang bahay, siya namang bilis ng paggapang ng babae na parang nagmamadali na. Kaya yung tipo ng pagsunod ko sa kanya ay patakbo na rin. Bago makarating sa nag-iisang bahay na yon, ay dadaan pa ulit sa medyo mapuno ding parte. Dito naman ay mga kawayan, anahaw at kung ano-ano pa. Tandang-tanda ko ito dahil sa binalikan pa namin ito kinaumagahan. Ang bilis niyang gumapang kaya binilisan ko rin ang takbo nun. Akala ko noon ay tuluyan ko na siyang hindi maabutan. Nang bigla akong napahinto. Paano ba naman? Ilang metro na lamang ang layo ko sa nag-iisang bahay kung saan siya papunta. At hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang huling pagkakaalala ko ay nakikita ko pa ang galaw niya. Pero kasabay ng paghinto ko at pagtanto na malapit na ako sa isang bahay, ay siyang biglang pagkawala niya sa paningin ko. Dito na bumilis ang tibok ng puso ko. Sa sobrang kaba ko ay ako na mismo ang dumapa at duminga-linga sa paligid nun. Nasaan siya? Nasaan siya? Ako na ang gumagapang ngayon. At nang makarating ako sa gilid ng isang puno ng kakawa, sumandal ako doon at nagpalinga-linga. Para akong tupa na takot na hinahagilap ang isang mabangis na lobo na bibiktima sa akin. Hindi ko din lubos maisip kung bakit sa dinami-dami din ng punong pwedeng masandalan, ay talagang doon ko pa piniling sumandal sa puno ng kakawa. Nalubos kong pinagsisiyan. Sa pagsandal ko doon, sigurado akong hindi ako gumagalaw. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit umaalog o gumagalaw ang mismong puno na yon. Patagilid yung puno na nakaturo ang tagilid nito sa may kubo. Gumagalaw ito, yumuyog-yog, kahit na wala akong ginagawa. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at nang masipat ko ang pinakadulong bahagi ng puno ng kakao na yon, naroroon siya, ang babaeng sinusundan ko. Nasa pagitan siya ng 2 pang sanga sa taas ng kakawa. Ang kaliwang kamay at paa niya ay nakasabit sa isang kaliwang sanga at kanang kamay at paa niya ay nakasabit sa kanan naman na sanga. Nasa ganoong posisyon siya. Hindi ko alam kung pawisan lamang siya o talagang bagong ligo o lumusong sa tubig dahil sa napakakinang niyang balat. Pero isa lang ang alam ko. Bagamat nasa baba lamang ako, ay hindi niya pa rin ako napapansin. Ang ulo niya nakaharap sa may bintana ng bahay ng kubo. Na tila ba may sinisilip sa natitirang espasyo ng sarado ng bintanang yon. Pakiramdam ko noon, konting lakas ko lang ng paghinga. Mapapansin niya ako. Hindi na ako gumalaw. Mata ko na lamang ang gumagalaw na sinusundan ng bawat galaw at pagduyan niya sa 2 sanga na yon. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay niya. Pero nung tingin ko ay dumating na ang pagkakataon na yon,
ay wala niyang kahirap-hirap na tinalon mula sa sanga papunta sa tuktok ng bubungan. Sumabit-sabit siya doon na nagmistulang unggoy. Pabaliktad at idinungaw ang ulo sa may bintana. Pinwesto niya ang sarili sa bintana at pagkatapos ay inabot niya ng kamay niya ang espasyo na yon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nagawa niyang buksan ng konti ang bintana at kahit na maliit pa rin ang bukasan ay naipasok niya ang kanyang ulo at kamay doon. Maya-maya pa ay lumabas ito. Dahan-dahan namang gumapang paakyat ng bubungan. Tapos ay doon na siya nagsimulang naghalukay. Dahil sa nanlalaki na ang ulo ko noong oras na yon, umatras na ako. Lumayo ako sa bahay na yon kahit na may mumunting naiisip ako na tulungan man lamang sana ang magiging biktima nito. Hanggang sa siguro ay dininig ng tadhana ang gusto kong mangyari. Nakarinig ako ng mga boses sa kaliwang bahagi ko. Doon banda ang kalsadang tinatahak ko pa uwi kila Lola Trising. Doon na ako naglakas loob. Ang una kong nakita ay ang nalaglag na hilaw ng bunga ng kakao. Kinuha ko yun at binato sa pader ng bahay. Kumalamog. Napahinto yung nilalang sa pagkutkot sa bubungan. Muli akong kumuha ng bunga at binato ulit ang bahay na yon. At nang marinig ko na may umiyak na sanggol sa loob doon, ay doon na ako nabuhayan ng loob. Bago pa man ako malingon ng nilalang sa bubungan, tumakbo na ako kaagad pabalik sa kalsada. Bitbit ang apog ni Lola na hindi ko nabitawan. Nang makakita na ako ng mga figuran ng tao ay tumalon ako sa kalsada at humingi ng tulong. Tinuro ko yung bahay na yon. Ipinagpasalamat ko na lamang din na tila ba hindi sila nagdalawang isip at sanay na rin sila. 3 lalaki ang mga ito. Nagaling din sa inuman pero hindi mga kasama ni tatay. Nagkanya-kanya silang kuha ng itak sa kanilang bewang at tumakbo papunta sa bahay na yon. Lalo na noong narinig nila yung sigaw bigla ng babae sa bahay. Naabutan pa namin ang tila desperadong pagsira ng nilalang ng bubungan. Sumigaw pa ang isa sa mga lalaki na anak umano yun ni Maring. Anak ni Maring ang nasa bubungan. Binato nila ito ng binato. At nang makalapit ay saka na ito bumuelo. At mula sa bubungan ay tinalon ang isa din sa mga puno doon sa gubat. Doon ito sumampa at bigla na lamang nawala sa dilim. Nung humupa na ang tensyon at kahit hanapin ng 3 lalaki ang nilalang sa gubat, ay hindi na ito makita pa. Doon namin napag-alaman na yung babae pala ay mag-isa noong gabing yon, kasama ang kanyang bagong silang na anak. Dahil ang kanyang asawa ay nasa bayan at dinala naman ng kanilang panganay na anak na nagkasakit nung hapon na yun ng biglaan. Dinala niya ito sa ospital. Ilang araw pa lamang ang sanggol. Sariwang-sariwa pa ang amoy at dinudugo pa rin ang nanay nun. Nagising nga daw sila sa kalabog ng pader. Doon sa kakao na tinapon ko. Akala umano ng nanay ay kung ano yon pero nang bigla na lamang bumuka ang kanilang bubungan, ay doon tumambad sa kanya na inaaswang na pala sila. Bagamat pinasalamatan ako, ay hiyang-hiya ako noon sa kadahilan ng doon ko lamang din napagtanto na naihina pala ako sa aking short. Hinatid naman ako ng isang lalaki kila Lola Tising at kumalat ang kwentong yon. Anak umano ni Maring ang aswang. At ang Maring ay ang dati ding aswang na pumanaw na. Hindi mahuli-huli ang anak nito dahil hindi na umuwi sa bahay nila. Ilang araw pa kaming nanatili doon ni tatay na akala mo walang nangyari.
Bagamat parang nakasanayan na niya na kahit gabihin ay hindi takot sa aswang, mas pinili ko na lamang na samahan si Lola Trising mula hapon hanggang gabi kapag nakikipag-inuman ng aking ama, kesa sa lumabas-labas. Nagbabasa na lamang din ako ng libro noon. Sabi ni Lola, wag daw matakot. Sa tinagal-tagal niyang tumandang mag-isa doon sa bahay, ay wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya. Kinalakihan na niya umano ang mga ganong bagay doon sa lugar nila. At sa mga ganong senaryo, mga buntis, bagong panganak, may sakit o kung ano pa, ang kailangan lamang umano ay proteksyon labang sa aswang na hindi nagawa ng asawa ng bagong panganak na yon. Kaya nagawa itong sugurin ng nilalang. Ang ipinagpasalamat ko na lamang, kahit na naihiya ko, ay naproteksyonan pa rin ang apog ni Lola na nadala ko sa kanya. Tawang-tawa si Lola na kahit yun nga ang nangyari, na natili kong hawak-hawak ang apog na yon at naiuwi ko pa para maging nganga niya kinabukasan.